Oh, ba't ganyan pa rin? Ba't hindi pa rin natapos? Dito to? Yes sir, diretso lang sir. Hirap ba? Aray ko. Hirap na, baka mamaya pag dito natin. Ba't hindi nila mapagawa ng magandang kalsa, ano ba? Tulay ba? Total, marami naman sila dito. Si Friday. Ha? Si Friday siguro. Hindi ah. Kung ako nakatira dito, nalagi ako dumadaan, lalagyan ko ng bridge to. Yung kahit di man matibay, at least madadaanan ng maayos. Ito nakaraan sir eh, kawayan. Ha? Tuloy-tuloy na kawayan. Oo. Wala na sir. Tulad nito oh. Lubog tayo nito pag nahulog. Touch, jump. Oo. Diba? Di ka talaga pwede naman dito kapag lasing ka. Okay. Kaya ng cameraman natin. Cameraman yung nahulog. Yung cameraman nahulog. Yeah. Dito sir. Dito di ba? Ayun na pala. Ang bang susunod. Ito sa tubig. Pads, ba kinakain yan? Sir. Walang nipa sir. Ano niya sir? Eh ba't hindi kinakain yan ngayon? Ba't hindi kinukuha? Wala sir, hindi malaki. Hilaw pa. Ha? Hilaw pa yan ganyan? Hilaw pa. Kilala na ano dito sir. Na pwedeng kainin? Hindi sir. Gano'n? Hindi na iba sir. Pero nakakita ako nag-vlog, kinain mo. Oo nga, pwede na Kinain mo sir. Kaong. Kailangan natabi ko. Pwede natin kunin yan? Tikman natin, di ba ako nakatikim yan eh? Supira ba kaya yan? Pwede yan. Pag-inog na. Anong itsura ba niyan pag hinog na? Parang ano sir? Kaong. Tao? Yung laman. Yung nyug ba sir? Nahihinog din? Oo, nagiging nyug. Una buko, tapos pag nahinog, nyug na. So, ayun ha. May mga ano na, may dingding na pads oh. Ano sir? Ay pala si Nonoy oh. Eh, sino na yun? Mayroon na pa si Nonoy sir. Ay, meron na palang kubo-kubo eh. Pahulog na sa sir. Uy! May kubo-kubo ka na. Lumipat kayo doon? Nanay ko. Ah, nanay mo. Ginawa mo ng bahay, nanay mo? Magandang hapon. Ba't ganyan pa rin? Ano nangyari dyan? Itapos namin kayo. Ha? Dito muna yung itapos namin kay Arma. Ba't di pa rin tapos? Naroon na Tagal na. Ba't hindi pa rin natapos? kulang pa nga yung pangkwan. Pang. Kahoy. Ganun? Ayero ay. Tingnan na yan kan. Bali. Ito muna ang ginawa namin, sir. Yung. Di ba dati wala ito? Oo. Yung ginawa namin. So, asan yung mga anak mo? Sa school po. Nasa? School. Sa school pa School? Ilan yung anak mo? Tatlo, di ba? Dalawa. Apat. Apat po, dalawa. Yung dalawa. Ito po, yung bahay niya isa. May asawa na? Opo. Ah, okay. Puro na yung mga pamilya na. Oo. Ano gusto niya ng ano? Na biscuit, ano? Biscuit, hindi, ano to? Pajibar ba tawag dito? Ano sir? Overload yan. Overload, ah. Yeah. Yan na. Yan. Bigyan mo siya. Si ano, ate. Ate, Ate, bilis. Ayan. Okay. Ano sabihin? Uy, wala siya. Yan, very good. Yan. Yeah, gusto natin yung mga bata na dumadaan dito. Di, nagpunta kami dito kaya na kasi ipaayos natin sana yung kwarto ng anak mo na ano? Dito na sa kabila nga. Kay... Oo, saan ba yung kwarto ng anak mo ito? Diyan po sa kabila, sir. Palagyan natin ng ano, ng division. Okay lang ba? Okay lang ba sa inyo? Hindi ba nakakaano ako? Yung tawag doon, nangingilam ako? Wala man. Okay lang nangingilam ako? Ha? Wala man problema. Hindi, pasensya na ako nangingilam ako. Hindi, gusto ko lang kasi na ano, na lagyan ng ano, ng division yung kwarto ng mga anak mo para maganda tignan, tsaka the same time safe sila, no? Sa mga baka may mga lasing na pumunta rito. Tignan mo naman, walang ano, walang dingding, oh, di ba? Oh. Tagal mo nang ano to na pumunta kami rito. Isang taon na yata kami mahigit pumunta rito eh. Hanggang ngayon wala pa rin siyang dingding, oh. So gawan natin ng dingding na lang itong kwarto ng mga bata mo. Mga anak ko, no.
So guys, kanina kasi umating ako ng meeting yung tinatawag namin na Enhanced Monitoring Police Operation. Monthly ito na ginagawa. Pag may mga patawag, may mga meeting, ganon. So, doon nakalagay yung mga status ng mga kaso, tapos yung mga data. So, yung data dito sa Palawan patungkol sa rape at saka sa child abuse is mataas. No, mataas. Kuya Noy, no? So, ito yung gagawin namin ito, isa to sa pag-preempt, para ma-preempt natin, para hindi pa nangyayari yung krimen is maano na natin, mapigilan na natin, no? Iba rin yung prevent, di ba? Ito i-preempt natin na mangyari yung future crime na makukomit ng isang tao. So, ito kasi yung lugar natin dito sa Palawan is Sergeant, mga karamihan is mga nitibo, di ba? So, hindi nila alam yung mga ganun na mga pangyayari ba. Basta ang ginagawa nila, matutulog lang sila, katabi nila yung bata na babae. So, ang nangyari, na Sergeant na ano sila, na natutokso sila na gawin yung hindi ka nais-nais. Kasi nga, magkatabi sila sa higaan. Hindi ko naman sinasabi, Kuya Noy, na gagawin mo sa anak mo yun. Ang inaano ko lang sa mga manonood natin, kinukwento ko lang sa kanila na kaya nakukumit yung crime dito crime ng rape dito sa Palawan dahil yung mga kababayan natin is magkakatabing matulog. Halos karamihan dito kasi yung hindi naman dito sa mismong patag, karamihan sa mga malalayong lugar, yung mga katutubo natin, yun yung karamihan na nakakapag-commit ng mga crime ng rape. So, nandito kami para ipaayos nga ito kasi meron yung nakapanood sa vlog natin na nagbagandang loob na gusto nila na malagyan ng kwarto yung mga bata yung mga anak mo. Ha? Ay. Pwede rin po, sir. Ha? Mas mabuti, sir. Mas mabuti. Hindi mo ba naisip yung gano'n na ano? Matagal na, sir. Gusto ko na magawa ito, sir. Kaya lang, siyempre, wala kami. Sapat na, pa, sir. Na financial. Gano'n. Si tatay, tagal mo nang ang tagal na yan, ha? Hindi naman, sir. Sa laot post kasi, minsan, ngayon may huli, pagkabukas wala naman. Tapos, sapat lang pangkain. Nagbawi ng gasolina. Okay. So, hindi talaga nakakasapat talaga. Hindi talaga. Talagang lang, kung pag umuwi, pagkain lang talaga ang dala. Minsan, abono pa. Opo, sir. Minsan, wala talagang kuha kahit isa. Ganon. Po. So, yun guys, ito guys yung kanilang bahay. Tingnan nyo naman ito. Ito yung kung nakikita nyo. Ito dati nung pumunta kami rito, nung unang pasyal namin dito, wala itong dingding na to. Ito, lahat yan, wala yan. So, ang nakalagay lang dyan is kortina lang. Tama ba? Kortina lang, no? So, kortina lang nung unang punta namin dito is kortina lang siya. So, nagawa namin ng dingding. Tapos, nung sumunod naman namin napunta rito, di ba, pangalawang punta? Opo, sir. Anong sabi ko? Kumpletuhin na, di ba? Hindi pa rin nagawa. Sabi nila, uunahin muna nila yung kanilang kusina. So, ito na siya. So, pangatlong punta na namin, ito, na papagawa na natin tong kwarto, ha? Yes, sir. No. Opo, sir. Okay? Yes, sir. Ito na talaga namin, sir. Gusto namin talaga matapos din. Kasi simple, pag malakas po ang hangin o tagulan talaga, sir, kahit ganyan nga po, pumapasok pa ganyan yung namin. Kaya nga, gusto ko na rito maatipan sabi ko kahit kung makakuha siya ng dahan-dahan na namin ibili ng hero. Kasi nga po, sir, pag nag-ulan, tama dito sa amin, tapos doon, pag malakas ang hangin, tatama pa rin doon sa amin. Saka gusto ko na rin po talagang lagyan ng kwarto para may privacy yung mga anak. Siyempre, pag nagbibihis sila, parang pa yung takip kortina, siyempre pag naghahangin hangin, hindi namin maanuhan kung may mga tao na biglang dadating. Siyempre hindi rin namin siyempre biglang mamaya napatingin o nagabis sa doon sa loob. Kaya po gusto ko na rin talaga yan malagyan ng Hindi sa akin lang, nagtataka lang ako, no. Siyempre everyday, siyempre
kumikita naman kayo, hindi ba pwede magtabi kayo ng para sa ito, 5 piso para sa ganito araw-araw? Siguro naman sa loob ng isang taon na yun, hindi, di ba? Kaya nga sir, nag-savings din kami sir. Oo. Kaya lang talagang may pagkakataon sir na Yung savings nyo. naduduko talaga sir. Oo. Ngayon may kuha, bukas wala. Oo. Hindi po talaga may iwasan na lalo na pag mahangin na. Oo. Talagang wala mapagkunan. Ubos din talaga sir. Paano ngayon, mag-ano na, amihan na, amihan nga, tama, mag-amihan Kaya na. nga po, Mas wala mahirap ang huli pag amihan, di ba? Hirap po talaga. Wala nga siyang huli ngayon sir. Yung buti na lang may isda. Mm. So, paano pagka hindi na nangisda si Kuya Nonoy? Ayun po, naghanap po siya ng sinong mga sideline ng trabaho. Sidelines. Ganun ba? Ito ba yan? Ito nga sir, kaya isang araw naman may nagpunta sa akin dito. Nagpaputol ng kahoy. Mm. Ayan, nakakunkuha man kami sa pagkain namin. Makabili-bili na ng mga bigas, panggasolina. Pagkabukas naman, maglaot. Siguro hindi mga 200, hinatid na sa laot, walang huli. Sino may kasalanan? Sino may kasalanan nun? Yung mga nagdidinamita nung araw. Tama? Yung mga nagdidinamita siya dyan, di ba? Kasi napatay na yung mga corals dyan na malapit dito na pangingitlogan nila. Tapos yung mga nagsa-cyanide. So yun yung ang nagsuffer yung mga maliliit na mga isda ngayon. Or hindi naman, kahit yung mga maliliit na mga isda nung araw, sila rin naman yung mga yung mga salarin ng sa dagat pag-aabuso sa dagat sila rin naman yung salarin. So ang nangyari, long term yung nangyari sa dyan, long term na sakripisyo yung nangyari sa inyo. Nung sa kanila nung una, siyempre marami pang isda nung araw na makukuha sila. Kaya nga po. Marami sila nakuha nung araw. Ngayon, ang nangyari, wala na kayong mahuli kasi nga patay na yung mga corals, durog na yung mga corals. Wala na Dahil talaga. sa pang aabuso natin sa karagatan natin. Short term lang solusyon yung nangyari. Kumbaga marami nga silang huli nung araw, marami talaga. Ngayon wala na. Kayo ngayon na nagsasuffer. Yeah? Kaya na nga hinahuli ka na sa mga bantay dagat yung mga kumpisuran kay paano niya kayo dito sa malapit wala na makuha. Ang iba hindi man talaga maiwasan. Diyan man talaga sa gabi pangaraw ganun bang kanila. Ayan ang kanila doon naman nagadayo sa Nara. Sa Nara naman sila Doon naman compressor. Ano ba sa yung compressor sa dyan? Yung may oxygen. Tapos kagat-kagat. May Kagat-kagat. kagat sa lahos. Siyempre, para matagal yung kanyang kwan sa ilalim. Hininga. Hininga, So, mas marami siyang activity magagawa sa ilalim. So, yung iba, pag mayroong kompresor, may dala-dala rin silang mga Cyanide. Mga cyanide. Ayun. Kaya mas naabuso nila yung ilalim ng dagat. So yun. Napapainom na yun, ganun yun, di ba? Tama ba Ganyan talaga yan. Pag may compressor, may cyanide. Oo. Kasi wala ka naman gagawin dun sa sa ilalim, bakit mo kailangan mahabang hininga, di ba? Oo. Kung mano-mano lang sir, Pero dito ngayon kaya sana yan. wala na. Hindi Kaya na yung mga masyado. kon nila. Kasi lang hindi nila makaya pag mga isang oras. Nasa ilang mga 3 oras, yan kaya pa nila kung basta kubisor. Ayan ang kon nila dito. So ano pong yun yung mga ibang illegal na ginagawa? Ano pong illegal na ginagawa dito? Mga lintigan yung iba yung Ano? Ano yun? mga lintigan. Ano yung lintigan? Yung Wala na ngayon may ginto na sila. Hindi, ano nga yung lintigan? Yung lintig sir, yung manghuli ng mga lahat ng isda anong mahuli nila. Ibig sabihin, yung mga maliliit na net. Yung maliit Yung mga gumagamit ng mga pinong fishing. Di ba kasi may sukat kasi yung ano natin, di ba yung net natin yung lakay, di ba? May sukat yun eh. Doon niya sa laot magkanya maglintig. Lahat, kuha lahat. Oo, masiganong isda yan. May kasi sila, mayroon silang mga kwan yung panglagay sa lubid, pang abong nila sa ilalim. Ay, ano rin yun, napupukpok yung mga coral sa ilalim. Actually, hindi naman No? talaga siya. Hindi. Hindi naman talaga siya May kasi yan, bawal. yung may kwan kasi yan, may sako. Parang nagkakuan niya ba?
May puti kasi yan. Kaya sa pinagbabawal kasi pumapasok siya doon sa radius na pinagbabawal. Siyempre mas malapit sa dagat ay sa lupa, mas maraming isda. Dapat doon na sila sa malalayo. May may kilometers or may na radius kano pa. kalayo? Oo. May yung Dun sa exclusive Pampang. Oo. economic zone pa sa atin easy, no? Ah. Para mayroon lang siyang certain distance na pinagbabawal. So lang siyempre dahil nga sa mas maraming isda na mahuhuli dito sa gilid. Malapit sa Pampang. Oo. Oo, kaya doon sila ano na kanilang intake. Kumbaga na ano nila, kumbaga na ano nila yung mga malilit na mga isda. Oo, sir. Nakakompetensya nila. Oo, yun. So, Sila yung mga malalaking mga katulad ng ganun, Malaki doon dapat yan. sa malalayong lugar, sa malalayong Ay, sana yan. lugar. Hindi siya bawal. hindi naman siya bawal. Kasi lang kaya sa binabawal kasi pumapasok siya doon sa area na supposedly pang maliliit na mga isda. Sila parang commercial na sila, parang ganun. Oo, ganun. So yun yung mga kinakaharap nyo ng mga Wala na problema kami. rito. Wala naman kami maghanap buhayan yan. Kaya yan sanang maliliit na sanang bagay. Mm. Ay wala na kami makuha. Kaya ano yung pagkuha? Kay isang kuwan lang. Sisira nila. Pasok na sa lambat nila eh. Mm. Ay kami. Pag wala na yan, wala na. Sa laot. Pagpunta ka sa laot, wala na rin. Kahit maghapon Ayan. kayo sa laot, wala kayong makuha. Maghapon ka talaga. Kung makasurti. Kung sir. Minsan kasi makadali. sir, ang pugita, season lang. Okay. Tulad po ngayon ni pangtauban, Mm. mahina ang pugita. So kayo Nonoy, pagka ganyan, pag sinasabi natin, di ba, parang meron tayong mga salita na pag kumulo ang dagat. So ano yung hanap buhay mo pag halimbawa walang hanap buhay sa dagat? Ano yung alternative mong hanap buhay ba? Siyempre, paano kayo mabubuhay, di ba? Mm. Ayun na, may magpunta dito, magpaputo lang kahoy. Paano kung wala? Ano ginagawa mo? Ano yung naiisip mong gawin? Naghahanap siya sir. Nao? Sama kung sino magpapatrabaho. Papatrabaho. Oo, para Minsan, arawan. mga arawan yan. Minsan rin magtrabaho rin ako kung mayroon magpatabas. Mm. Well, hindi ka tumitigil na maghanap buhay. Hindi sir. Mayroon Sir, paano kayo kakain ko yung tigil siya? Sa bagay, tama nga naman. Ilan kayong kumakain dito? Apat sir. Apat. Asan yung dalawa? Di ba apat yung anak mo, di ba? Sa San Juan sir. May asawa na yung dalawa. Mm. So, ang natitira na sir ito, dalawang anak mo na lang. Pares babae. Apo. Di ba college na yung anak mo, mag-graduate na? Graduate na sir. Graduate na? Opo. Yung ano? Yung Binigyan ko ng Thesis. panthesis. Graduate na po sir. Graduate na. Oh, ayos. Congratulations. Congratulations po. At nakapagpag-graduate kayo ng ng paganto-ganto lang, di ba? Ibig sabihin, magaling kayong magulang, di ba? At syempre, yung anak mo rin mas magaling kasi masikap ba? Yeah? Kaya nga po. Pinasikan namin siya kung trabaho kay yung asawa niya doon sa bundok. May asawa na yun? May asawa na siya. Nagsikap rin talaga sir kasi nagkaroon din siya ng award. So, yung anak nyo na Tulong rin po talaga ang binigay niya sa amin. ganun. So, yung anak nyo pala, yung anak nyo na nag-graduate, may asawa na yun? Opo sir, hindi pa, nag-asawa sir, nag-aral. Ako pa talaga rin ang gustong magpaaral sa kanya. Ayaw na sana niya mag-aral. Nahinayang ko sir, sayang na sayang ako. Kaya pinilit ko siya mag-aral. Opo. Siyempre kahit may asawa siya, pag nangangailangan, kapag may trabaho siya, siyempre makatakbo ka rin talaga. So, dito siya nga nakatira ngayon sa'yo? Yung yung bagong graduate po? Nandun po sa San Juan. Yung dito na nakatira dito ngayon, Ay, mga Dalawa ko po. dalawang mo na lang na babae rin yun. Grade 11 at saka 9. Okay po. So, ang galing nyo rin, no? Nakapagpatapos kayo, no? tinakuha namin yan sila kay Arma. Matulungan pa pag matapos na sila, kami na pantulungan nila. Ganun po. Pero hindi obligasyon ng mga anak natin, Sergeant, di ba? Na pag nakagraduate sila, tutulungan nila yung mga magulang nila. Nasa lang, kultura lang natin yun, di ba? Kultura kasi natin, Sergeant, di ba, na kung ang mga anak natin napatapos natin ng pag-aaral, iniisip natin na tutulungan tayo ng mga anak natin. Pero supposed to be talaga, hindi naman talaga sila na obligado na tulungan tayong mga magulang. No? Kaya kung hindi man kayo Tulungan. magulungan, pagdating ng panahon, so huwag kayo magtampo. Magsawa ng loob sa kanila. Hindi kami Hindi magpansin. nila obligasyon yun.
kayo, obligasyon nyo sila na patapos or pag-aralin nyo sila. Paaralin, Sila nga yan, palakihin. Obligasyon nyo kasi kayo ang naggawa sa kanila. Ikaw na yung nagsilang, di ba? Oh. So, ang obligasyon ng magulang is palakihin at pag-aralin yung ating mga anak. Yun ang obligasyon natin. So, pag nakatapos na sila, nawala na sa poder natin, hindi naman nila obligasyon na kayo tulungan, oo, nandun, pero hindi yung talagang susuportahan nila kayo. Tanda na pala kami Opo. sila. Ay, siyempre, hindi. Yun. Magatulong talaga yun. Opo, yun. Kasi nasa kultura kasi ng ano yun, ng mga Pinoy yan eh. Pero kung sa mga ibang bansa yan, wala na, no pakailam na yan, wala nang pakailam yan. Oo. Oh, sa ating mga Pinoy, kaya maswerte tayong mga Pinoy, yung kultura natin na hanggang ngayon, inaano pa rin natin, ina-adapt pa rin ba natin, kumbaga pinapractice pa rin natin yung ganong tradisyon natin na kahit na matanda na tayo, nasa atin pa rin yung mga magulang natin, no? Na tayo naman yung nagsusuporta sa kanila. Diba? Kaya yung mga magulang na hindi nasusuportahan ng mga anak na pinalaki nila, huwag tayo magtatampo kasi hindi naman talaga obligasyon ng mga anak natin na yung mga magulang natin, no? Kasi maraming ganun eh. Basta dyan, di ba? Nakakala ng mga magulang kapag napatapos na nila or kumbaga may maayos na yung buhay ng kanilang mga anak, sila naman yung susunod ng mga anak nila. Hindi ganun yun. Yes, yun, ano lang yun, kultura lang natin yun. Di ba, Sergeant? Yes. So, anong mapapayo mo doon sa mga, sa anak mo ba? Anong mapapayo mo sa anak mo? Ay na sir, pag matapos na sila, anong magtuloy ba sila mag-aral nila? Pag hindi sila magtuloy, magtrabaho. Kung hindi sila magtuloy mag-aral. Kaya basta magtamad sa school, sabi ko, pagkuhanan nyo, tapusin mo na yung pag-aral nyo o pagkuhanan, di may makahanap ng buhay yan. Kaya ako, wala itong hinto kung saan ako magpunta, mamutulay ng kahoy, magkatrabaho ako rin, makahanap ng buhay rin, kaya makakain lang kami. Ibig sabihin, pipilitin mo na nakapagtapos sila kahit anong trabaho gagawin mo, basta makapagtapos na sila ng pag-aaral Kaya nga sir eh. at makapaghanap ng trabaho. Kung hindi sila mag-aral, magtrabaho na lang sila. Ganun po. Kaya iyan, kung hindi sila magkuhanan, mag-aral, kaya magkuhan na lang, Trabaho na lang. trabaho na lang. Pero mas maganda pa rin kung nakatapos. mag-aral sila, ayan, suportahan ko pa rin sila. Huwag magtuloy-tuloy ang trabaho nila. Opo. Paano yan? Minsan, wala nga kayo makain. Tapos, nag-aaral tayo mga bata. Paano ginagawa yung diskarte? Minsan naghanap ako, nagpunta ako sa barangay, maghanap ng trabaho. Sa barangay? May magtabas, ay kain lang kami. Mahirap ba talaga yung buhay natin? Kung sa gana naman ang pakwa sa dagat, medyo maluwag-luwag din. Pero kung wala talaga, pakahirap din talaga sir. Talaga. Kumbaga may shorter rin minsan. Opo. Pag mayroon siyang kuwag na medyo sapat-sapat sir, siyempre yung school nila, binabayaran din namin kaagad. Opo. Para Okay. hindi kami mabigla ba sa sabihin ganito O, mas malaki yung yung babayaran nyo. Ay, hindi ba scholar yung anak nyo po? Hindi po. Diba sa WPU may scholarship dyan? Libre tuition. Libre tuition po opo, dyan. ano siya, libre po yan. Yung high school lang po namin. Yung high school, may bayad ba ang high school sa dyan? Saan po ba Wala yun? namang bayad, pero mga siyempre, PTS, project, sir, tapos, maintenance. Okay. maintenance mo, pamasahe, pangkain. Siyempre dapat PTS niya. PTA? hindi naman buwan-buwan may binabayaran sa PTA, oo. Pero ibig natin sabihin, may expenses din talaga ang Opo, kailangan. sila Although mis- hindi ganun kalaki compare sa Mga kanya. project, ganun. Normal lang rin naman yun talaga. So wala, siyempre, hindi naman kasing gastos pag sa kolehiyo. Siyempre, pamasahe. Alam nga naman na pag umaga,
lalakarin mo na lang hanggang sa school. Siyempre, pag sa school lang, layo-layo, Oo. basa ka na ng pawis. Tama. Di ba, Nay? Opo. Paghapon, okay na siguro maglakad na lang pa uwi. Uwi na rin naman, ha? Pwede naman pawisan. Oo, pwede na pawisan. Nagtatricycle po yung anak niyo? Tapos, Opo sir, pag minsan may kanting na tricycle. Pag wala, nakanta lang sila. Ganito na lang. Ipagawa niyo tong, ito ha, ipagawa niyo tong kwarto ni, anong pangalan ng ano mo? Ng anak mo? Maureen at saka Crystal. O, si Maureen at saka Crystal, ipagawa niyo tong kwarto na tong dalawa ng bata, no? Tapos, kung may susobra, palagyan mo na rin to ng dingding to, no? Ito, okay lang to. Tapos, pag may ano pa, may sobra pa, bubong, magkano lang naman bubong? Nasa 700, parang ganun lang yata yun eh. Diba? Apat pa ito, Jer. Apat na, magkano yung yero na yan? One plus yan sir. 1 plus yung apat na yan? Opo. Oy, sobra-sobra na yan. Sige, dagdagan na lang natin na, gawin na lang natin na 1 plus, ito na, ayan. Ito na, ito. Yan ha. Pagawa nyo itong bubong, tapos ipagawa nyo rin itong lagyan ng dingding. Mura lang naman yan. Kayang-kaya na yan. No? Yan, para safe yung mga estudyante natin. Tapos kayo rin, safe din kayo para sa hangin ba rito. Ano po? Opo sir. Maraming salamat sir sa yung mapapagawa ko na rin po yung kwarto ng mga anak ko. At ang iba naman dito sa Tagal na nito eh. Gusto ko na ipagbalik talaga ito, kahit nakulangin yung pera na yan, unahin nyo muna yung kwarto, tapos lagyan nyo na rin ito ng bubong. Para sa inyo naman po yan, hindi naman para sa akin, para sa inyo po yan, para sa siguridad nyo po yan, no? Di ba? Sir. Kasi nakailang balik na kami rito, hindi pa rin tumatapos-tapos itong ano na to, Hindi namin ito pinagawa sir, ito lang, madidingdingan. Sir ay, sabi ko lagyan ng ganyan kasi pag Opo. hangin din po, magpunti lang ang nung pasok din po sa amin ang Kaya nga po, nung, di ba, nung pagpunta namin dito, binigyan ko kayo ng pera pampagawa ng dingding, tapos binigyan ko pa kayo ulit ng pampagawa ulit dito. Di ba? Di ba? O, kaya yan, ituloy nyo na yan. Kailangan, pagbalik namin, kumbaga, bigyan nyo naman kami ng effort, bigyan nyo naman effort ba, no? Na mapagawa nyo na itong bahay nyo. Sir. Di ba? Huwag nyo na lang, kumbaga, hindi ko naman sinasabi na, kumbaga sinusumbat sa inyo na binigyan ko kayo. Hindi, ang sinasabi ko lang naman is ipagawa nyo na para sa inyo yun, hindi para sa akin, no? Tapos subukan yung tapusin ba na itong bahay na to. Siyempre sa tagal na rin naman na nagpunta kami rito, supposed to be talaga yung pera na ibinigay ko sa inyo, sasakto na rin naman talaga yun, di ba? Sir. So, unahin nyo muna yung itong kapakanan nyo, yung seguridad nyo, itong bahay nyo, di ba? Unahin ko muna dito sa kabila. Unahin mo muna itong kwarto ng bata. Tapos ito, total, ito, pwede kung may matira, ilagay mo rito sa bubong na to. Yes, sir. Kano lang yan? Ito, wala pang isang, ano lang yan, isang ganito lang, Sergeant, di ba? Ito, isang, anong tawag dyan? Sawali, isang sawali lang yan. Magkano lang naman sawali? Nasa 700, 800. Dalawang sawali, di ba? Plus yung ito, siguro mga 2,000. Kasama na yung pamakuan. Ngayon, meron na rin lang siya pang studying. Mga studying, di ba? Sakto na yan. Pang studying mo dito, tapos Oh. persong plywood lang yan. Hindi yan sa akin, sir. Ha? Sa bayaw ko yan. Kung paggawa ng bangka. Panggawa niya bangka. Alin? Studying? Kahoy na yan. Ay, ang daming kahoy dyan. Manguha ka na lang dyan. Ibig namin sabihin, gawa mo na ng paraan. Opo, ang ganyan. Yan po, binili rin namin po yan. Oh, yeah. Marami tayo dyan, marami dyan. Kung ako lang, marami ako makukuhang kahoy dyan na dati binaha, di ba? Ang daming kahoy dyan na binaha. Mangrove po yan. Hindi pwede, bawal yan, hindi pwede yan. Ano tayo dyan, didisgrasya tayo dyan kung sa mga mangrove. Kumbaga, maraming kahoy nung araw na binaha dito, di ba, Sergeant? Ang lakas ng baha, di ba? Ang daming tinangay na kahoy dito. Hindi ka nanguha ng kahoy. Kaya nga po sir. Ay doon, pagtulak ka nga, doon lahat po sir nagtambakan. Siyempre, nagpulutan na rin sila lahat doon. Ay, diskarte lang ba? Ito nga ang aligin namin sir. Na lagay siya sa taas, hindi na Kaya nga, di ba? Marami tayong magagawa ba na paraan para maayos itong bahay natin.
Tatay, ikaw ang padre di pamilya. Alam mo yung dapat yung pangangailangan ng ano mo, ng mga anak mo. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabi ko yan na ano na pinapangunahan kita. Ang sinasabi ko lang naman para din sa mga ano natin, sa mga manonood natin, kung tayo rin gawa natin ng paraan, 'di ba? May tumutulong sa atin. Kaya nga. So dapat yung tumutulong sa atin, pakitaan din natin na tayo ay karapat dapat na tulungan, no? Yes, sir. 'Di ba? Para yung tumutulong sa atin, ganahan din na babalikan ka, uy, okay itong ano, binigyan ko ng 1,000, pero yung 1,000 pinagkasya niya ng paggawa ng ganito. O, di ba? E di, siyempre, babalik pa yung ano natin, yung ating mga tumutulong sa atin, na makikita na napakasipag mong tao, di ba, na deserving kang mabigyan. Ano po? Yes, sir. Eh, dito, nakikita ko, kung ako lang naman din yung, halimbawa, ako lang din yung, ano, di ba, na magbibigay sa'yo, kung makikita ko na binigyan na yun ng araw, bakit ganyan pa rin yung ano, diba? Siyempre mawawala ng gana yung ating mga magbibigay sa atin. Diba? Imbis na mabibigyan ka pa, hindi ka na mabibigyan kasi hindi mo pa yung effort na ibinigay nung tao sa'yo, kumbaga hindi mo dinagdagan. Tama? Binigyan ka ng ito, hindi mo pa siya pinagbutihan. Parang nagtrabaho ka na hindi mo pinagbutihan. Yeah? Yung sinasabi ko sa iyo, baka sabihin mo naman, sir, nangingialam ka naman, sir, diskarte ko. Hindi. Sinasabi ko lang din yun sa mga manonood natin na kung may tumutulong sa atin, pakitaan natin na deserving tayo. Ano po? Yes, sir. Oh. Ang ano ko lang naman dito is yung essence nito, yung gusto ko lang yung pagtutulungan, pagbibigayan, yung gusto kong iparating sa mga manonood natin. Di ba? Tapos yung pagpupursigi sa buhay na kahit mahirap tayo, na kaya nating suportahan yung pamilya natin. Kahit ano gagawin natin para sa pamilya natin. Pagmamahal sa pamilya ba? Di ba? Katulad kami ni Sergeant, yung mga magulang namin, mahirap lang din, katulad no, di ba? Ang tatay ko ganito lang din, ang trabaho hindi rin sasapat, pero nagsumikap sila na makapagtapos kami ng pag-aaral. Ganun po yun. Diba? Kaya maraming salamat sa mga magulang na nagsusumikap, na handang magsakripisyo para sa kanilang mga anak, para sa kanilang pamilya. Katulad ng mga nila tatay, nila nanay na nagsasakripisyo rin para mapatapos din nila yung kanilang mga anak. Na kahit na anong hirap, susungin nila. Tulad nito, hindi nga nila mapatayo yung bahay nila kasi nga inuuna nila yung pagkain, yung pagkalam ng sikmura, yun yung inuuna nila. Kaysa sa ipagawa yung bahay nila, ang inuuna nila yung laman ng tiyan nila at saka yung para sa pag-aaral ng mga anak nila. Naintindihan ko naman si Kuya na kaya ganito yung bahay nila, inuuna nila yung kapakanan ng sikmura nyo, di ba? Yes, sir. Kaya hindi nyo matapos-tapos itong bahay. Yung sinasabi ko lang naman is suggestion lang naman yon, suggestion sa inyo at saka paalala din sa mga manonood natin. Ano po? Yes, sir. Huwag mo akong baka magtampo ka sa akin, ha? Hindi, sir. Hindi, sinasabi ko lang yun para sa mga manonood natin, ha? No? Sipagan natin, dagdagan natin sipag, doblehin natin sipag, no? Yes, sir. Tay, ano pong masasabi nyo sa kapulisan ng Palawan? Napasalamat talaga ako, sir, na ang bahay namin na pinaayos sa mga pulis na napunta sila dito, titignan mo ang bahay namin, na ang bahay namin may mga anak pa, nagbutas-butas na rin. Kaya na lang pagtingin na dito na may kuwanan, binibigyan kaming pera na pinagawa namin itong pinagawa nilang bahay ito. Tapos lang, sir, maraming salamat. So, welcome, no? Sa inay. Nagpapasalamat po ako sa mga pulis katulad nila, sir, na dahil sa kanila na medyo maayos na rin po yung bahay namin at ngayon binigyan nila kami ng financial ulit para may paayos ang aming kwarto ng aking anak. Tapos kompleto pa to, no? Para pagdagdag pa dito ng pang-atit sa bubong namin. Sana po ay
ma-blessingan pa po sila, sir. Thank you. Ng marami. Yes po. Thank you, sir. Basta ano lang natin, no, tuloy lang natin yung pagpagawa ng bahay natin, no, para sa kaligtasan niyo po, no. Diba? Sa sakit, hindi lang sa mga kriminal, siyempre sa sakit, di ba? Maanggihan kayo diyan, mahanginan kayo, o magkakasakit kayo. Pag nagkasakit kayo, hindi kayo makakapagtrabaho. Ganun din yung mga anak niyo pag nagkasakit. Di ba? Hindi makakapasok, hindi hindi makatapos ng pag-aaral kasi lagi may sakit. Para sa inyo po yan, no. So, ayun, magpapaalam na kami at magagabi na. Alam na mo, 5:30 na. Salamat ulit, sir. Kaya lang, pagbalik namin dito, gawa na to, ha? Opo, Oo, sir. Ha? Gawa mo ng paraan, maraming kahoy dyan. No? Kasi hindi natin pwede lahat isubo sa inyo, no? No? Hindi natin pwede, gawin na namin yung lahat yan. Hindi pwede ganun. Ang gusto ko, dagdagan nyo ng para sa inyo din. No? Yes, sir. Nang sikapin nyo rin para sa inyo. Kasi hindi sabi nga nila, turuan mo yung tao na mangisda, huwag mong bibigyan ng isda. Sa amin naman, bibigyan ka namin ng pangisda, ikaw na ang mangingisda. Parang ganun sa amin, di ba? Yes, sir. Hindi ka namin tuturuan mangisda, bibigyan ka namin ng ng pangisda, pambingwit ng isda, no? Yes, sir. Tama? Kasi pwedeng Yes, sir. tuturuan mo naman, hindi mo naman bibigyan ng mga materyales, di ba? Ganun yung ginagawa ko sa iyo. Binibigyan kita ng materyales, ikaw nang bahala sa sarili mo. Ano po? Yes, sir. No? Kasi tsaka ayusin natin yung natin, no? Yung bahay natin, no? Dapat kahit hindi maganda yung bahay natin, ang importante maaliwalas tignan. Ano po? No? Kasi pag maaliwalas tignan yung bahay, kahit na hindi maganda, ang natin, yung sarili natin ba, laging maganda yung mood natin. Kapag nakikita natin yung paligid natin is maganda, no? Siyempre, kahit nanay ko nung araw, talagang kahit maliit lang yung bahay namin, ganyan lang kalaki yung bahay namin, te. Ito, hanggang dito lang, mahaba lang konti, tapos hanggang dito nalapad lang. Pero napakaganda nung bahay namin na yun. Ganun dapat, no? Kahit maliit yung bahay natin, basta maganda sa paningin ba? Ano po? Sige po, Yes, sir. magpapaalam na po kami. Yes, sir. Ha? Pwede ya? Nanay, ha? Salamat ulit, sir. Sige. Kung nga patapusin do ang video nga dya, matamang salamat kanindong tanan. Bilang suporta ka naman, patigayon ka mag-subscribe sa mong YouTube channel, Jason Tesorero. Pati gayong pinduton ang notification bell para lagi kamong updated sa among mga bagong upload. Matamang salamat. Upgrade!